Magandang buhay mga kaibigan, mga kapanalig, mga kapatid, mga kapuso. Naritong muli ang matinik at ang musikero upang magatid na naman ang kaalaman sa larangan ng matematika. Ang ating usapin, ang ating pag-uusapan, Compound Interest Mathematics of Finance Part 3 bilang karugtong ng ating nakaraang sesyon. Pero mga kaibigan, bago natin simulan ang ating programa, ang ating sesyon, kung maaari lamang po, paki-subscribe na muna ng ating channel, paki-press ng notification bell, and at the same time ng like, nang sa gayon ay lagi po kayong updated sa aming mga videos. Ngayon naman ay maaari na po nating ipagpatuloy ang ating sesyon. Maaari na nating simulan ang ating diskusyon. Para sa ating pang-apat na halimbawa, how much do they need to invest now to get 10,000 pesos in just 10 years at 8% nominal rate of interest compounded annually? Para mabigyan ng katugunan ang ating problema, siyempre naririto ang ating mga given. Pinasayaw ko muna ang mga numbers. Yan. So, ang ating nominal rate of interest, J, equal sa 8%. Na kapag kinonvert natin sa decimal, ang value niyan is 0.08. Para naman sa ating period of time in years or T, wala na tayong problema. Wala na tayong kailangan convert dahil 10 years ang given at ang unit natin is nasa years na kagad. Siyempre, isa pang given ang ating full amount, 10,000 pesos. Yan ang ating full amount. At ang M is equal to 1 dahil nga ang kondisyon compounded annually. Ngayon ay maaari na nating bigyan ng katugunan ng ating problema. So ano bang pinapahanap dyan? Siyempre ito ang ating solusyon at para mahanap natin ang ating principal, ito ngayon ang ating formula. Sa paghahanap ng kapital o ng amount na kailangan ma-invest para maging 10,000 ang salapi sa loob ng 10 taon, P is equal to F all over 1 plus J over M raised to Tm. Then again, katulad ng dati, dahil kumpleto na ang ating mga given, ang ating mga alas, direct substitution na lamang. Yan. So P is equal now to 10,000 all over 1 plus 0.08 over 1 raised to 10 times 1. Siyempre, para sa ating kasagutan, para sa ating computation, ang nahanap nating sagot, 4,631 pesos and 93 centavos. Finally, ang ating present value o ang principal na inahanap is 4,631 pesos and 93 centavos. Napakadali lang kaibigan, di ba no? So hindi naman pala ganyang kahirap ang diskusyon at ang pagsosolve ng problem under ng compound interest topic. For our next problem, example number 5, what nominal rate of interest does he need to turn 1,000 pesos into 5,000 in 20 years if M is equal to 1? Again, compounded annually. So pinapahanap dito ang nominal rate of interest o ang tinatawag nating J. Siyempre, para mabigyan ng katugunan ang ating problema, mabigyan ng solusyon ang ating worded problem, at ang mahanap natin ay ang nominal rate of interest. Ito ngayon ang ating mga given. Principal, 1,000 pesos. Full amount, 5,000 pesos. At ang ating time, 20 years. And M is equal to 1 dahil compounded annually yan. So hindi ba last time na-discuss ko ang iba't ibang value ng M? Sa pagkakataong ito dahil compounded annually ang value ng M is equal to 1. So ano nga ba ang formula na ating gagamitin sa paghahanap ng nominal rate of interest? Na-discuss ko na yan last time. So ito ngayon ang ating solusyon. Para sa formula ng ating J or nominal rate of interest, we have to recall this formula. J is equal to M times Tm root of F over P minus 1 times 100%.
Direct substitution. J is equal to 1 times the 20 times 1 root of 5,000 over 1,000 minus 1 times 100%. Ang ating nominal rate of interest na J now equal to 8.38%. Finally, the nominal rate of interest J is equal to 8.38%. At yan ang ating final answer sa ating fifth problem under ng compound interest. Hanggang sa muli, maraming salamat po. God bless us all po. Papuri sa Diyos magpakailanman. Mabuhay ang bawat kabataang Pilipino. Maraming salamat po sa inyo.